May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? O mitubag si Simon Pedro, ikaw man mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sutihan ko ikaw Pedro, og ibabaw ni ining bato tukulon ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni atong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem og paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeyo. Og ako ang pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako didto, patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro, o gipahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magandang tanghali sa ating lahat. Nabusog na ba kayo? So, ngayong araw na ito, fiesta po ni San Sixto II, Sancto Papa, at sa mga kasamahan niya. At merong isang martyr din, si Saint Lawrence, isang diakono. At ang famous line ni Papa Sixto II ay ibinigay niya doon ni Saint Lawrence, isang diakono. Ito yung famous na prophetic words ni Saint Sixtus II kay Saint Lawrence dahil papatayin na sila kasama yung mga diakono niya. Pero hindi kasama si Lawrence, si Saint Lawrence. No. So, meron silang dialogue. Ito yung dialogue na na-record ni Saint ito yung dialogue nila na record ng isang santo. Sabi ni Lawrence, deeply grieved that he was not being martyred. Just imagine, ha? Nalungkot siya dahil hindi ako kasamang patayin nila ni tayo ay lalayas pa. Hindi tayo pagkamatay. So, si St. Lawrence ay nalungkot. Bakit hindi ako kasama? Bakit kayo lang ang papatayin? Dapat kasama ako. Ironical kaayo, mga kapatid. St. Lawrence deeply grieved that he was not being martyred alongside his spiritual father. So he said to Pope Sixtus in the year 258
AD. Ang tagal na, no? Sabi niya, Father, Santo Papa, Father, where are you going without your deacon? Bakit hindi mo ako kasama? Pwede ba yon? Wala kang diakono? Papatayin ka na, dapat kasama ako. Ang sagot ni Pope Sixtus, naging santo na ngayon, naging martyr na ngayon, very prophetic. Ang sabi niya, ito yung sagot niya, I am not leaving you, my son. Greater trials await you. But do not weep. I shall not leave you behind. You will follow me in 3 days. Bakit prophetic ito? Naging totoo po ito. Dahil naging martir si Saint Lawrence, August 10. 7 tayo ngayon. 7, 8, 9. Pangatlo, 8, 9, 10. So mag-celebrate naman yung simbahan ni Saint Lawrence ngayong August 10. Bilang martir ng simbahan. No? So, grabe yung mentality ni Saint Lawrence, no? Alkansi ko anida. Kamuray pat yun, ako di. Kung tayo ay papatayin ngayon, no? Tatakbo tayo. Iiwas tayo. Bakit ba grabe yung faith, pananampalataya nila? Because these things you have seen surrounding us, mawala-wala po ito. Kahit tayo ay mawala, hindi po tayo para sa mundong ito. No? Para po tayo sa Kanya. Kaya nga may sacrament of confession tayo dito. 3 sakramento po ang ibibigay namin sa inyo. Anointing of the sick, Eucharist, and sacrament of confession. Itong 3 sakramentong ito ay source of healing. Pasalamat din ako. Kasama natin ang Pangulo natin sa exorcism, si Father Absalon Florinosa. So, from every Thursday, kung bakante siya, sasama na siya sa atin. No? So, meron siyang exercise. Ako din meron exercise. Kami dalawa. Kanina nag-exercise na po ako. Siya po ay from Mindanao. At biktima po siya ng rape. No? At ang sakit po. Ngayon lang niya nasabi. Dahil yung demonyo po, hindi yun lalabas kapag hindi mo sinasabi yung traumatic experience mo. Okay, one of the doorways of the evil spirit in our lives is traumatic experience. At sa trauma mo, dun sasakyan ng demonyo. Because yung demonyo will create abusive relationship. Yung relasyon ng demonyo sa atin, sasakyan niya. Abusive. I-abuse tayo ng demonyo. Kahit mag-enjoy ka man sa kapangyarihan niya sa pamagitan ng habak, sa pamagitan ng occult power, hindi ka matablan ng bara, pero hindi libre yon. May kapalit. Kaya nga, siya din ay consecrated by his father. Because her father had an anting-anting. No? So, until 4th generation po, yung consequence of the wrong decision we have done. Hindi po mapasa yung kasalanan, ha? Yung negative effects ng ating kasalanan. Example, mayaman ka ngayon. And then, sugarol ka sa online gambling. And then, nung hindi ka pa sumali sa online gambling, billionaire ka. And then, nung sumali ka, naging pobre ka na. Naging mahirap ka na. At then, yung bata ay naisilang sa iyo. Ano ba yung napanunod ng bata? Yung kayamanan mo? Ang kahirapan na. The consequence of your wrong decisions affected
your children. Amen? So, yun ang nangyari sa kanya. 4 na demonyo ang pumasok sa kanya. Kanina. No? So, close na yung room ko, hindi nyo na marinig. 2 yung ina-exercise ko kanina. So, maaga na ako nakarating dito kanina. No? So, 2 yung ina-exercise ko. So, yan po ang katotohanan. And then, in-empower namin kayo to do deliverance in your own context. Gamitin nyo po yan. May lumapit sa akin doon sa Amerika, sa San Diego. Sabi niya, Father, lagi akong nakasunod sa iyo. At Father, yung increase ng knowledge ko ay nakatulong sa akin. Hindi lang sa akin, pati nasa buong pamilya ko, Father. Alam mo, Father, nagkasakit ako. Grabe yung sakit ng tiyan ko. Tumawag na kami ng 911. Nakulaps na ako, Father. Sa sobrang sakit ng tiyan ko. Pagpunta namin sa doktor, undiagnosed po. Walang findings, walang diagnose. Kaya pinauwi na lang ako sa doktor. Kahit pinauwi ako sa doktor, nandun pa rin yung sakit. Buti na lang. Kapag mag-bless ka sa live, Father, magkuha kami ng olive oil. Pinabless namin. Sabay sa blessing ninyo online. Alam mo, Father, diniliverance ako ng misis, sumuka ako, completely healed after deliverance of my wife. But before that, Father, we practice cares, confession, adoration. Ang layo, no? Sa San Diego. Hindi pa ako nakarating doon, nakaabot na ako. Because of social media. Amen? Kaya nga sa mga na-late ngayon, yung catechism natin magsimula 8 po. Nandito na po kayo. Sa mga na-late po kayo. Increase your knowledge. Why? Because knowledge is power. Ang i-share ko sa inyo ngayon, pasensya na kayo, hahaba yung homily ko dahil ito na po yung inserted catechism ko po. Okay? So, ang isi-share ko sa inyo, itong sinasabi ni Father Chad Rifferger, the uncommon phenomena. The uncommon phenomena. Sabi niya, itong tinatawag na personal infestation or known as demonic obsession. Ito po yung term ni isang exorcist si Baldocci. Parang Italian ito. Sabi niya, he observes that those suffering from personal infestation or diabolic obsession can experience this following. Nauseating odors. Grabe yung baho. Kahit walang mga patay na daga. Ang linis naman ng kwarto mo. Di ba? Grabe, saan galing ito? Nauseating odors. Pangalawa, strange noises. Katulad ng isang pasyente ko, Father, hindi ako makatulog. May strange noise, Father, sa labas ng bahay namin. Kapatid ng isang obispo. Itong babaeng ito, kapatid ng isang obispo. Isang doktora pa. Imagine ha, doktor. Ito po'y tinatawag personal infestation or relating to demonic obsession. Ito po yung observation ni Father Baldocci, isang seasoned exorcist. Alam niyo ang nangyari? Sa labas ng gate niya, doon magtitipon yung mga maraming mga aso. May oras pa. Magsinodality di yung mga aso. And then,
sabay tangol. Tangol ba yan? Ahol. Tahol. Au! Lahat ng mga aso sa mga kapitbahay doon sa harap ng gate nila. Strange noises. Di ba? Hindi na yan ordinaryo. Uncommon phenomena. Hanggang umaga na yan, wala siyang tulog. So, anong nangyari sa kanya? Yon. Personal infestation pala yon. And then, meron siyang maririnig na mga words, mga songs, often blasphemous or obscene, or the sensation of provocative embraces. Ito na-explain. Una, in-explain niya dito sa baba. When we take close look at this experience exercise, we often notice that because diabolic influences are on a gamut or spectrum. So, ang reason nito, because of the demonic influences. The source of this. The reference of nauseating odors can either be an attribute that is proper to diabolic oppression. So someone who is diabolically obsessed can see it in the lower end of the obsession spectrum. Or one may see it in the upper level of the spectrum in which it starts to take the characteristics of possession. Since nauseating odors are sometimes listed as a secondary sign of possession. So, doon ay mga level, doon ay lower spectrum, doon meron ding higher spectrum. It will lead to the fullness of the control of the evil spirit, which is possession. So, yan. Itong nauseating odors, mga kapatid, posible sa lower end, magsimula, and then mag-climax sa higher end. From obsession to oppression until possession. This is also true of strange noises. Marami kang marinig, kito lang music, maraming bubulong sa isipan mo. Alam niyo ang nangyari sa isang kapatid ng obispo, nung ini-examine natin, lumapit pala siya sa albularyo. Just imagine, doktor siya. At hindi niya kaya yung kanyang karamdaman dahil hindi nagamot sa doktor because it is uncommon phenomena. So, sinabihan ko siya, ano ba yung nilagay mo sa gate mo? May nilibing ka ba sa gate mo? Siya, Father, huwag kang maingay ha. Huwag kang magsabi ni Bishop. Ano ba yung nilagay mo dyan? May grapa dyan, may langis. Galing sa albularyo, Father. Yung albularyo, Father, pumunta dito sa bahay. Nilibyan niya ng kanyang holy oil. Holy oil din sila. So, kinuha namin. Yung nilibing na, dahil mababaw lang, nakuha namin. Nakita kami ni Bishop. Anong ginawa nyo dyan? Sa Bishop? Yung grapa ng efficacy. Nandun yung mga papel, nandun yung langis. At for how many months na siya, hindi na siya nagsimba. Natatakot na siya kapag merong bibisita sa kanya na mga tao. Pero after receiving the catechism, after receiving the truth of our faith, after receiving the sacraments, confession and renting of the sick and then the Eucharist, kumusta na siya ngayon? Mga 3 years ago, completely healed na po siya. Nakita kami sa Cebu. Father! Sino ka? No?
Siya, hindi mo ako kilala. Ako kapatid ni Bishop. Ay, sorry ate, no? Nakalimot na ako. Kumusta ka na? Tumaba ka na? Father, okay na ako. Wow. Ito po, meron siyang maririnig. Gayon, ang sarap ng tulog niya. Tumaba na nga eh. Ito po ay isa sa mga harassment niya is demonic obsession. Strange noises, words and songs. Patuloy tayo. At times, the individual will have words or songs that go through their imagination. Paulit-ulit, nandyan sa isipan nila. Marami kaming pasyente nito. Kailangan pala, kapag meron kaming pasyente, isa sa mga advice dito, dapat i-break niya yung mga unholy songs. Unhealthy music. Nandyan yan sa Sabi dito, it is not uncommon experience of those who are rather adept in spiritual warfare to hear a song that is written by a band that is notorious for their commitment to demonic music. So, kailangan, isa sa mga paraan nito? Breaking the unholy, unhealthy songs na lagi nating pinakinggan. So, mag-ingat tayo sa mga music, sa mga awitin na ating pinakinggan. No? Marami pala tayong dapat bantayan. No? And they will hear a particular tune or song that will play over and over in their head. Marami na kami, lampas 10. So isa sa mga recommendation nila dito is breaking the unhealthy music. Not only the demonic music, but also the unhealthy music. Maraming mga unhealthy music, no? Gay, kumot. Marunong, no? Bisag, mga unhealthy music. Dapat nating, dapat before kayo kakanta, sa kakantahin natin, we understand every lyrics. And kung merong mga hindi maganda, huwag nyo nang kantahin yun. Unhealthy music po yun. Okay? Even after they are not hearing it anymore, pabalik-balik, no? Yung mga music na iyon sa isipan, to get it out of one's mind seems to be a bit difficult. But it will often stop just by a person doing a binding prayer. Kung mag-prayer siya ay bind the unclean music, the unclean words. Marami. Meron tayong pasyente ngayon, yung ina-exercise ko kanina, may bubulong sa kanya. Ang ibubulong sa kanya, huwag ka nang pupunta kay Darwin. Dahil marami kami. And then, mas mabuti pang magpakamatay ka na. Ito po. Blasphemous words continue to influence his mind, his heart. Kaya nga, mamanga ka, bakit nangyari sa kanya yan? Hindi naman siya ganon. Di ba? Totoo ito. Itong demonic obsession or personal infestation. Anong gawin natin? Dapat equip tayo how to do deliverance. Para maprotektahan nyo yung mga anak ninyo. No? Ano nang mga musikang pinakinggan nila? Anak, huwag kayong kakanta sa mga unhealthy music. Dahil dun po, merong mga music ngayon consecrated to demons. At kung hindi mo alam, kinakanta mo yan, magbago yung pananaw mo. Magbago yung ugali natin. Lately, we discovered that we are obsessed by the evil spirit or personal infestation.
Last 9 minutes. No? Binibigyan kong time para exactly 2 matapos na tayo. This is an indicator that music can be an avenue to causing diabolic obsession. So mag-ingat tayo sa mga mahilig sa musika. Kahit ang ganda pakinggan, pero yung music ay unhealthy po. No? When the music is disordered or diabolic, dami pala nating bantayan, no? No? However, those who suffer from diabolic obsession will often find that as part of the rumination being driven by demons, they will experience words or songs going through their mind repeatedly. The demon does this for 2 reasons. So, bakit ginawa ito ng demonyo? For 2 reasons. Una, to drive bad habits. The first is to simply maintain control over the person's imagination by something which the person is less likely to kick out or might find enjoyable, pleasurable, no? To control our imagination. Pangalawa, the second is to drive bad habits in the individual, as was mentioned above. So para to drive bad habits. Kaya nga, yung anak ninyo, laging pakikinig ng mga music, worldly music, mundane music, unhealthy music. Bakit ba nababago yung anak ko? Maklaki palang influensya yung musika. Amen? Kaya nga, turuan, ngayon ay sinasanay ko na aawit na ako ng mga religious song. Kahit hindi maganda yung boses ko. Muki ay ang nuta yung sa akin. Last 7 minutes na. Panghuli. In other words, both of this are designed for the demon to be able to gain greater control over the imagination and affections of individual. So, anong gigamit ng demonyo? Musika. Unhealthy music. Demonic music. Anong rason niya? To control over our imagination. To control our affections, emotion. Lalong-lalo na kapag pabayaan ka sa iyong boyfriend, lagi ka nang kumakanta. Sana? Nang Michael B. bitaw? Winasak mo ang puso ko, ninagyan mo ng asido. Hindi maganda yun. Kanta ka ng praising song. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. And then, ang music pala ay malaki yang influence sa imagination at sa emotion natin. Dapat sinasali ko na sa personal mission statement ko. Dahil meron akong personal mission statement. Hindi ako papayag na hindi kakanta matapos ang araw. Kailangan kakanta ako dun sa CR. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Nasa'y sumpay? Sing like never before. Oh, my soul. Worship
your holy name. Thank you. Cancer to ano, no? Last 4 minutes, no? Panguli, the sensation. Diba, tatlo yun? Una, nauseating odors. Pangalawa, strange noises or songs. Pangatlo is the sensation of provocative embrace. Ano po ito? Sabi ni Baldoce, the sensation of provocative embraces that Baldoce refers to is not necessarily an integral part of diabolic obsession, since it is not an exertion of a demon over the person's emotions or imagination as such, but it can be experienced again on the lower end, on the higher end of diabolic obsession spectrum. Those who are oppressed will sometimes experience such things as well as those who are possessed. So yung naramdaman ng demonyo, ma-feel din nila ng mga oppressed para hindi na sila, i-discourage sila na makapunta at magpatuloy sa solemn exorcism. Yung mga possessed, pwede niya aatakihin sa obsession. Huwag ka nang pupunta doon. Masakit. Kanina, after exorcism, ang sakit ng likod ko, Father. Para ba akong binubugbog ni Manny Pacquiao? So, masakit. Maraming mga muscle pain. Diba? So, ganun. Sensation of provocative embraces. Meron kami mga pasyente na hindi na babalik dahil dito. Dahil ipa-feel nila yung kanilang na-experience, yung pain ng demonyo, yung sensation ng demonyo, ay maging ma-experience ng mga possess, ng mga obsess. Meron kami mga pasyente dito, so balik ka, sunod, hindi na ka babalik, Father. Matutorture, pati pa ako, na-torture. So, hindi namin pipilitin. Dahil may free will po tayo. At sana po, kayo na pong mag-deliverance sa bahay ninyo. Deliverance, as long as you listen sa catechism kanina. Empowerment po ang ginagawa natin. Dahil ito po yung nasa isip ko, how to help a lot of people who are oppressed by the evil spirit, who are obsessed by the evil spirit. At ito yung naabot ng after discernment for how many years is empowerment. Empowerment. Thursday to Sunday po, ang official natin na opening office hour. Monday to Wednesday po, ini-allocate namin yan kung meron tayong mga bisita from different dioceses, from different parishes na gustong magpa-train. Yung mga pari na meron silang team, ginallocate natin yan to have a theory and actual training here in St. Michael Exorcism Center. Amen? Para marami pa tayong matulungan. Last 1 minute. May orasan ako dito, no? So I hope you are empowered. All priests are healers. Salamat tayo, Father LL, Father Gibo, Gilbert, Ilugon, na tumulong sa atin for the sacrament of confession. At nandito din si Father LL, siya yung mag-bless, atin mag-unwenting sa mga merong sakit. So yung may sakit dito dito banda, yung mga walang sakit dito, dahil mag-unwenting of senses si Father LL. At kami si Father Salon, mag-exercise. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po itong natutunan ninyo, maibahagi natin para marami pa tayong maakay pabalik sa simbahan. Dahil sa kanyang simbahan lang tayo makasumpong ng tunay na proteksyon. Wala
ng makapantay niyan because it is the way of Jesus Christ. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Oh,